for today's video guys, pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-ibig as usual, syempre. Pero ngayon ay hindi natin pag-uusapan ang tungkol sa pag-ibig loan. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pag-ibig premium or sa contribution. Napakaganda kasi talaga ng comment na napili ko sa comment section. Kasi ang ganda ng kanyang thinking, ang ganda ng kanyang desisyon na gagawin sa buhay para sa kanyang baby. So, ayun, nakakatuwa lang talaga guys. Kasi alam mo yon, yung pinag-iisipan at pinaghahandaan mo na yung magiging future o sa future ng anak mo. Ganon. Siguro in terms of sa pag-aaral, syempre actually kapag parents na tayo, lalo na kapag mga momshi. So ayun na nga ang ating itatopic ngayon. Ang question niya kasi is, saan maganda mag-ipon ng pera or maglagay ng pera? Alam naman nating lahat, lalo na kung mga active member kayo ng Pag-ibig Fund, alam naman natin or ninyo yung Pag-ibig contribution, yun yung monthly na ating binabayaran kay Pag-ibig Fund. So at yun yung regular savings natin. At alam naman ninyo, at sa mga hindi pa nakakaalam, ay meron din tayong tinatawag na Pag-ibig MP2 na program ni Pag-ibig Fund. So, sa regular savings ba daw siya maglalagay ng malaking pera or sa MP2? Para sa akin guys, ito ang aking opinion at ito ang aking masasabi. Okay? Pero ang desisyon ay palaging nasa inyo pa rin yan. Syempre, kasi kayo ang magde-decide kasi pera nyo yan, di ba? Kanya-kanya naman tayong diskarte sa buhay, kanya-kanya tayong diskarte paano tayo makakapag-ipon, mag-ipon para sa future natin, sa future ng ating mga anak. Kasi kapag parents na tayo, talagang mas priority natin yung magiging future ng ating anak sa mga sarili natin, di ba? Pero wag niyo din kalimutan ang mga sarili ninyo, ha? Kasi pagdating ng araw, hindi naman pwede na porket yung mga anak natin, pinaaral natin, ganun, ay kailangan yun din ang gawin nila na pag tumanda naman tayo ay sila naman yung magbalik, ganun, or whatsoever. Kaya naman sinasabi ko na huwag din natin kalimutan yung sarili natin. Dapat balance lang lahat. Kung meron tayong para sa future ng ating anak, dapat meron din tayong para sa atin. Okay? Para balance lang. At saka, syempre, para happy life. At syempre, bago tayo magpatuloy sa ating magandang topic, huwag niyo kalimutan ang mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Of course, it's me, Lizelle Estoy. And welcome to my channel! Ang regular savings natin sa Pag-ibig Fund at saka si Pag-ibig MP2 ay pareho po siyang maganda para sa akin. Okay? Sa regular savings, maganda na talagang lalagyan natin yan ng pera. Halimbawa, hindi ka employed ha, so voluntary ka nagbabayad. Maganda na kung consistent tayo na naglalagay ng pera dyan. Malaki man yan o maliit, depende sa budget mo or kaya ng bulsa mo. Basta, yung regular savings natin ngayon sa Pag-ibig Fund ng contribution ay nasa 200 pesos na po siya ha. Yung 200 pesos naman ay pwede yung taasan, pwede yung gawing 500, 1,000, depende na yun sa inyo, okay? Ngayon naman, si Pag-ibig MP2 naman, ang minimum niya is 500 pesos. Pwede mo rin siyang taasan, depende sa'yo. Parang katulad sa regular savings. Yung Pag-ibig MP2 savings kasi natin, may maturity term siya na 5 years. Okay? Yung regular savings naman, babayaran natin siya or maghuhulog ka dyan until 60 to 65 years old. Yung regular savings natin, maganda, nalagyan mo siya ng pera talaga kasi kapag just in case na kailangan mo ng pera, meron kang madudukot kasi yung regular savings natin, dyan kasi kumukuha ang Pag-ibig Fund every time na maglo-loan tayo ng multi-purpose loan or ng calamity loan. Ito naman si Pag-ibig MP2 naman, kung ayaw mong nagagalaw yung pera mo dahil talagang nakalaan yan para sa'yo or para sa anak mo, dyan, maganda maglagay dyan kasi hindi mo siya magagalaw. Kasi for 5 years, nakalak yung pera natin for 5 years eh. And then, nag-earn siya ng dividend every year. Same kay regular savings. Nag-earn din ng dividend every year. Pero syempre, mas mataas yung dividend na binibigay kay MP2, pero depende po yun sa takbo ng market. Okay? Ganon din naman sa regular savings natin. Sa MP2 kasi guys, yung pera mo talaga na ayaw mo siyang galawin para sure ka na hindi mo siya magagalaw, dun ka sa MP2, maglagak ka ng pera or mag-ipon ka doon. Pero make sure na yung pera na nilalagay ninyo sa MP2 is dapat hindi yung lahat naman ng pera mo ilalagay mo doon. Kasi
paano na lang pag kailangan mo ng pera? Hindi mo naman siya basta-basta makukuha, okay? So, kumbaga, maglagay ka lang talaga ng pera doon na alam mo naman na hindi mo na siya gagamitin, na para talaga yun sa savings, para talaga siya sa future, okay? After 5 years, dun mo palang makukuha ang pera mo sa Pag-ibig MP2, okay? Kaya medyo matagal din yung 5 years, ha? So, pareho na maganda ang ating Pag-ibig 1 at ang ating Pag-ibig 2, okay? Basta, ang masasabi ko lang, kailangan siguraduhin ninyo na pag naglagay kayo ng pera sa MP2 ay talagang yun ang nakalaan para sa future ninyo. Kasi kung halimbawa naman yung pera ninyo, uubusin nyo lahat sa MP2, tas paano naman yung mga pangangailangan ninyo sa araw-araw, di ba? So, pareho po maganda na maglagay tayo ng pera sa regular savings at saka kay Pag-ibig MP2. So, sana may natutunan kayo at sana ay nakatulong sa inyo ang ating video. Okay? So, again, it's me, Lizelle. Thank you everyone and God bless. Bye!